Welcome back muli sa ating munting channel mga kahabi. At narito na naman tayo muli mga kahabi. So ako ay bagong gising mga kahabi. Kaya gising ko lang kanina lang mga kahabi. So galing ako sa duty. Inaantay ko yung padala galing ng Kalamba mga kahabi. Yan, kinuha ng aking kapatid doon. Tapos yun, dinala sa akin. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon mga kahabi kung paano yung tamang proseso kapag tayo may nabiling bagong goldfish o di kaya bagong koi fish mga kahabi. So ito applicable lang sa koi fish at saka sa goldfish mga kahabi. Bago ko umpisahan ang ating video, shout out muna sa ating kahabi na si Tulay Pirate Love 2020. Yan, shout out sa iyo kahabi. Salamat. At talagang sinusubaybayan mo yung aking vlog. At ngayon mga kahabi, tara let's! Ipapakita ko sa inyo yung aking bagong bili na Rancho Goldfish mga kahabi. So fresh na fresh pa at nakabalot mga kahabi. Galing sa MKM Goldfish ng Calamba, Laguna. So shout out din sa MKM Goldfish. Yun, ang aking anak, nakikimaritis pa. Tara let's! Knowledge. So ito na mga kahabi, yung ating rancho mga kahabi. Yan, so ako talaga ang pumili ng kulay nito mga kahabi. Dahil ito yung type ko na kulay mga kahabi. Yan. So ang tawag ng iba dito mga kahabi ay red cap. Pero ang totoong tawag nito mga kahabi ay red and white. Kasi yung buntot kasi niya mga kahabi ay may pula. Ang red cap kasi na pure ay puti lang din. At ang pula ay ulo lang talaga mga kahabi. Yan. So ano bang dapat gawin kapag halimbawa nakabili tayo ng goldfish o kaya halimbawa ito ay koi. Yan. At bagong bili galing sa pet shop o kaya doon sa backyard mga kahabi. So tara, ituturo ko isa-isa mga kahabi. So halimbawa mga kahabi, may tank na tayo kasi siyempre dapat naman talaga may tank tayo bago tayo bibili ng alagang isda mga kahabi. So ito yung tank natin. So ang dapat natin gawin mga kahabi pagka halimbawa sa lugar na medyo may chlorine yung tubig ay unang-una mga kahabi, i-stack muna natin yung tubig ng 7 araw pataas mga kahabi para yung chlorine niya ay kukupas, yung mawala mga kahabi, yung tapang niya mawala ng mga kahabi dahil makasingaw yun lalo kapag nainitan mga kahabi ng araw. Yan, so ganyan lang mga kahabi. Huwag nating pakawalan agad yung ating mga alaga kapag bagong bili. So ipapalutang muna natin siya ganyan para ma-neutralize yung temperatura ng tubig mga kahabi. Ibig sabihin yung tubig nito mga kahabi na yung paglilipatan at saka yung tubig nito na nasa loob ay magkaparehas na ang lamig o ang temperature niya mga kahabi bago natin sila pakakawalan mga kahabi. Ang purpose ng mga kahabi ay para hindi sila ma-water shock mga kahabi. Kasi baka mamaya hindi nyo na-acclimate, magulat na lang kayo 2 araw mula nung paglipat nyo ay ayaw nang kumain ng inyong goldfish mga kahabi o kaya ng koi fish o kaya ito'y applicable mga kahabi sa lahat ng klase ng isda na inyong bibilhin, yung pag-acclimate o pag-neutralize ng temperatura ng tubig mga kahabi. Yan. So yun ay gagawin mga kahabi 15 minutes pataas mga kahabi. Depende sa laki ng lagayan mga kahabi. Kasi kapag marami ang tubig na nasa loob mga kahabi, syempre hindi yun makuha agad sa 15 minutes lang na pagpapalutang. Kaya 15 minutes up mga kahabi. Yan. Pero pag maliliit lang naman na kagaya nito, so 15 minutos ay Oscar kilo na yan. Okay na yan. So 15 minutes na mga kahabi at ating pakawalan na sila mga kahabi. So napakamahal talaga ng goldfish dito na Rancho mga kahabi dito sa Batangas. Yan.
So kinamay ko na mga kabe at nahirapan ako mag-fish net. Yan. So ayan na sila mga kabe. Yan. Tapos pinaghandaan ko din sila ng mosquito larvae mga kabe. Yan. Nilagyan ko na agad yung kanilang tank mga kabe para sila yung makakakain mga kabe. Yan. So kunti lang ilalagay mga kabe kung halimbawa kayo bibili, kukunti lang muna kasi mabigla yung kanilang tiyan mga kabe. Kasi galing pa sila sa plastic na kabalot. Kaya wag pa kainin ng marami mga kabe. Kahit anong klase ng isda mga kabe na inyong binili. Basta kapag kagaling sa plastic at bagong lipat ay wag nyo munang pakakainin ng marami. Kahit pa yan ay beta mga kabe na order galing malayo at 3 araw o itong araw bago dumating, pagdating yan pakainin nyo ng live foods, halimbawa mosquito larvae, kunting-kunti kahit 3 piraso, 4 na piraso mga kabe, ganun lang, wag biglain yan kasi nagkakaproblema minsan pagka binibigla natin mga kabe. Yan, so take note ulit mga kabe, kapag ganitong bagong bili yung ating isda mga kabe ay wag muna nating ihalo sila doon sa mga dati na nating goldfish mga kabe sa ating community tank mga kabe. Kasi yun yung number 1 na magkukos ng pagkasakit ng ating goldfish mga kabe. O kaya koi kung sakasakali koi mga kabe. So kung napansin nyo o kaya dumanas na kayo ng ganong sakit na ang inyong goldfish o kaya koi ay namumula yung katawan. So yun mga kabe, yun ay dahil sa pinaghalo mo yung bagong bili doon sa luma mo na goldfish o kaya koi mga kabe. So yun ang procedure ng mga kabe. Kailangan i-quarantine muna siya ng 3 days mga kabe. So kung gusto nyo pang taasan yung pag-quarantine, pwede yun mga kabe. Pero sa 3 days wag nyo silang pagkakainin mga kabe. Yan. Tapos kapag bagong bili nga yun, pagkakainin lang ng kunti para hindi pabigla mga kabe. So ang hirap pa man ding pagalingin yung ang sakit mga kabe ay namumula yung katawan mga kabe. Kasi yun ay dahil sa bakterya mga kabe na dala ng inyong bagong bili ni goldfish o di kaya ang may matapang na bakterya ay ang inyong goldfish na nasa community tank mga kabe. Ang mangyayari nun ay ang mamamatay ay yung bago. Yan. Tapos ang matitira ay siyempre yung dati yung goldfish. Pero kapag mas matapang yung bakterya ng bagong mga kabe, ang namamatay doon ay ang mga goldfish muna na nasa community tank. Tapos ang nabubuhay ay yung bago. So ganun lagi ang nangyayari mga kabe. So kung magtatanong kayo, kabe paano ba gagamutin yung ganong sakit na namumula yung katawan ng goldfish, para siyang dugo na namumula sa buong katawan, minsan sa buntot o kaya yung iba kumalat na talaga sa buong katawan o di kaya sa koi. Ang sagot ko lang ng mga kabe ay running water mga kabe, tapos malakas yung aeration, tapos wag nyo muna silang pakakainin ng 1 araw. Kapag paglagay nyo ng pagkain ay ayaw kumain, wag nyo nang lagyan ng pagkain mga kabe. Pero kung sakasakali paglagay nyo ng pagkain ay nakain sila, ituloy nyo pa rin yung pagpapakain mga kabe. Pero yun nga mga kabe ay running water para mawawash out yung bakterya na nandun sa tubig mga kabe. Mapapalitan ng bago yung tubig mga kabe. So yun yung sa aking ginagawa mga kabe. Kaya lang siyempre di maiwasan, mayroon pa rin yung casualties mga kabe. Di maiwasan. At least may makasurvive mga kabe. Paano pag may isa pang tanong mga kabe? Yung bago kong goldfish ba ay pwede kong ihalo sa community tank ko na ang laman ay koi laang o kaya ibang mga isda at wala namang goldfish doon? Ang sagot ng mga kabe ay pwede. Yan. Ang hindi nyo lang pwedeng yung isama agad yung goldfish sa goldfish at koi sa koi mga kabe. Yan. So sana ay maliwanag sa atin mga kabe para yung ating mga alaga ay hindi magkakasakit mga kabe at walang madidisgrasya mga kabe. Yun. So dumako naman tayo mga kabe sa pagpili ng bibilhin mga kabe na goldfish. Yan, ituturo ko sa inyo. Kasi syempre
may mga newbie tayo, basta't makakita lang ng goldfish at gustong gusto sa tingin nila ay yun na agad ang kinukuha. So dapat rin nating maalaman mga kabi yung tamang pagpili, kasi baka mamaya ay yung pagpili natin may sakit pala mga kabi. So sayang yung ating binayad mga kabi, at yung isda pagdating sa bahay 2 araw 3 araw patay na agad mga kabi. Yun. So paano nga ba? So ituturo ko mga kabi. So ang tamang pagpili mga kabi, unang-una titingnan nyo sa galaw. Yun ang number 1 mga kabi, sa galaw. Yan. Pagka halimbawa yung maliksi, ibig sabihin healthy siya mga kabi. Yan. Tapos lalo kapag yung pinapakain siya nung taga pet shop, yung pinagbilhan nyo, mabilis lang kumain, ibig sabihin healthy sila mga kabi. So pangalawa mga kabi, ang titingnan natin ay sa kaliskis mga kabi. Yan, tuturo natin. Kukuha tayo ng isa dito mga kabi. So halimbawa ito. Yan. Yan. Kapag yan ay makintab mga kabi, ganyan, yung malinis tapos makintab mga kabi, yan. Yan mga kabi. At walang kahit anumang kunting pag-angat ng kaliskis mga kabi, kahit isa lang na natanggal dyan mga kabi sa kaliskis nila, ay wag na kayong bumili mga kabi. Yan. Maliban lamang kung yung pinagbilhan yung mga kabi ay mayroong alagang barb, yung tiger barb, yung mga ganun mga kabi, na posibleng yun ang nagkukos na kaya natanggal yung kanyang kaliskis dahil sa tinuka o kaya yung inaway mga kabi, yun pwede yun. Pero pagka walang kasamang ganung mga kabi at kusang natanggal yung kanyang kaliskis o kaya may tanggal na kahit isa mga kabi, ay wag na kayong bumili ng mga kabi. Hanap lang kayo ng ibang mga kabi. Kahit pa yung iba ay walang ganun mga kabi at siya ay nahaluan ng ganun mga kabi, wag na kayong bumili. Yun ay sinabi ko lang mga kabi. Pero depende pa rin ang desisyon sa inyo mga kabi. Yun. So titingnan nyo sa kaliskis, yung kintab ng kaliskis niya. Tapos sa buntot mga kabi o kaya sa ibang mga fins niya ay walang kahit anumang punit mga kabi. Yan, tandaan nyo yun mga kabi. Walang kahit anumang punit. Kasi hindi natin masasabi kung yun ang pagkapunit niya ay cause ng fin rot mga kabi o mayroon siyang parasite na mga kabi. So ang cause pa rin doon ng pagkatanggal ng kaliskis mga kabi ay parasite pa din yun mga kabi. So sa mga goldfish mga kabi, marami din ang parasite. So iba't ibang klase ng parasite. Meron siya kasi siyang parasite na nasa loob ng kaliskis nakatira mga kabi. Hindi ko alam ang pangalan nun kasi hindi ko saulado masyado yung mga parasite. So yung iba naman, yung egg kung tawagin, yung parang may puti-puti sa buong katawan na nag-upisa sa mga pins muna hanggang sa napunta sa buong katawan. Pero yun ay visible mga kabi, nakita nyo na mayroon talagang white spot. Yun. Pero sa sinasabi ko mga kabi, hindi nyo makikita yun. Talagang natatanggal lang yung kanyang kaliskis. Yun. So wag na kayong bibili pagka ganun mga kabi. Yan. So pangatlong mga kabi, pagka may makikita kayo na para siyang may ulap na maputi sa kanyang katawan mga kabi, sa mga kaliskis niya, hindi siya white spot mga kabi, yung para lang siyang dumapo sa kanya na mga puti-puti, parang pulbo, pero hindi siya white spot mga kabi. Hindi ko lang masyadong ma-i-explain. Makikita mo lang siya kapag lumango yung isda ng paharap yun, pagka nalango siya papunta sa iyo, yung parang ganun, titingnan mo siya, makita mo yung buong katawan niya na parang mayroong nagre-reflect na puti mga kabi. Para siyang ulap. Yan. Huwag na rin kayong bumili nun mga kabi. Yan. Basta lagi nyo titingnan mga kabi, yung liksi. Pero pagka halimbawa yung bagong dapo ng sakit na ganun mga kabi, siyempre maliksi pa talaga yun. Kasi yung immune system nila hindi pa bumaba. Pero kapag nababa na yung immune system nila mga kabi, ay pihado, humihina na sila nun. Pero pagka bago pang dapo, siyempre hindi pa nila makuha yun dahil kaya pa ng kanilang immune system mga kabi. Yan. So para makasigurado tayo na walang sakit yung ating nabili at hindi masayang, sundin nyo yung aking mga sinasabi mga kabi. Lalo sa mga blackmore mga kabi. Yan. Take note dun sa mahilig sa blackmore at ang hilig ay mga juby sizes.
Yun, ganun din. Lalo kapag Blackmore, kitang-kita mo yung pagka ulap-ulap ng kaliskis mga kabi. Talagang kita doon. Yun. So, paano naman kapag halimbawa bibili tayo ng Rancho Goldfish na pang shoe type? Yan, pang shoe. Tuturo ko naman sa inyo mga kabi yung pang shoe. So, unang-una mga kabi, doon tayo sa katawan. Sa katawan lagi yung unang tinitingnan mga kabi. Tingin tayo dito. Kung meron. Yung shoe potential mga kabi. Titingnan natin. So, ganito mga kabi. Yan. Yung curve ng katawan. Yung curve niya mga kabi. Excuse me. Pakanap. Teka, video properly. Yung curve ng katawan niya mga kabi, parang itlog ng manok mga kabi. Yan, ganun siya yung curve niya. Tingnan nyo yung itlog ng manok. Diba? Curve yan mga kabi. Pasibi. Yan, ganyan mga kabi. So, dapat clean. Yung wala siyang kink mga kabi, kink. So, di bali dyan sa may uluhan niya mga kabi, kung medyo bumaba, walang problema kapag tutubo na yung vein niya mga kabi. Papantayan mga kabi. So, titingnan nyo doon sa curve ng katawan. Yun ang number 1 mga kabi. Yan, curve ng katawan. So, pangalawa sa buntot mga kabi. Yan. Dapat yung buntot niya ay even din. Yan. So, even siya, ang haba niya, ang laki, yung distansya niya mga kabi. At saka, separate yung kanyang buntot, hindi siya dikit. Ito parang dikit eh. Tingnan, dikit mo ganun. So, dikit siya, hindi ito. So, pagka dikit, hindi yan pang show mga kabi. Talaga pang pet lang yan. So, yung iba ginugunting yan para magkahiwalay lang. So, ito yung tails na iwalay. Yan, hiwalay yan mga kabi. Yan, hiwalay. So, hiwalay siya kapag pang shoe type. Tapos yung kanyang pinaka-anal, yung nasa ilalim mga kabi. Tingnan natin ito. Yung anal nito mga kabi, yung anal fin. Kapag isa lang mga kabi, yung anal dito yung anal eh. Kapag isa lang mga kabi, dapat siya ay nasa center. Yun. Kapag dalawa naman mga kabi, dapat din yung distansya niya ay parehas, magkaparehas sila. Kasi pag dalawa, dapat even din yung haba niya at saka yung may distansya siya mga kabi. Yan. Tapos yung sa buntot naman mga kabi, itong dulo nito at saka yung back nito mga kabi. Yan. Ay naka 90 degrees taka ganun mga kabi. So dapat tipa tayo. Yan. So kapag halimbawa ay hindi siya kahit pa kumpleto na yung kuan, yung sa tails niya, tapos anal fin at yung curve niya, tapos dito naman sa buntot niya mga kabi, dito tsaka dito sa back niya ay hindi siya yung 90 degrees, wala pa rin yun mga kabi. Tapos sa katawan mga kabi, siyempre pagka mabilog yan, kasi ang rancho ng mga makabi ay apat na klase, apat na klase yata yun, kalimutan ko. So apat na klase, yung may Japan na rancho, tapos yung isa yata is Thailand, hindi ako nagkakamali, kalimutan ko na. So yun ang tinitingnan ng mga judge sa mga kabi. Yun, pang last na yung hubog ng katawan at saka pattern ng kulay niya mga kabi. Yan. Pagka mahilig kayo sa mga shoe, internang shoe, at kayo mag-groom, so bago nyo i-groom mga kabi, siguraduhin yung kompleto yung sinasabi ko na ganun mga kabi, para hindi masayang yung pag-groom nyo mga kabi. Kasi siyempre pag i-groom natin yan, ginagastuhan natin yan. Kumari nga, araw-araw ang water change nun mga kabi, pag nag-groom. Kaso nga lang, pag araw-arawin mo naman, kadalasan yung ating isda na stress na mamatay. So para hindi mamatay, iwas stress tayo mga kabi. Pag nag-groom tayo, kung gusto nyo araw-araw mag water change, pwede yun mga kabi, pero hindi lahat.
So, pagka halimbawa may mga katanungan kayo mga kabi, ay pwede kayong mag-comment pa rin sa ating comment section. Pag sa Koi mga kabi, iba ang sa Koi ha, kasi pag nag-show doon, ay mayroon kasing grow out challenge sa mga Koi, mayroon din talagang pang show. Yung show naman sa Koi mga kabi, sa pattern na yun ng kulay, at saka sa ganda at lusog niya mga kabi. Doon din yung nagkakatalo. So, marami kayong makikita yan sa YouTube video mga kabi. Yan. So, dito mga kabi, wala pa itong water pump mga kabi, kaya hindi ko masyadong nilaliman yung tubig. Dito lang muna. Yan. So, ipapakita ko sa inyo mga kabi kung gaano na sila kalaki ng isang buwan mga kabi ng pagpapakain ng live foods at saka duckweed. So, ang diet ko dito mga kabi, duckweed lang at saka live foods. Pagka malaki na sila mga kabi, ang diet ko na lang sa kanila ay duckweed. Kasi hindi ko naman sila pang enter ng show mga kabi, at yung nakita kong show potential dito mga kabi ay 2 lang. Tapos nga pala mga kabi, isa pa, last one. Yan. Kapag pipili kayo mga kabi ng sure ball kayo na maganda yung win, ibig sabihin na natubo yung kanyang win, ibig sabihin yung parang bukol-bukol yung ulo, yun ang win mga kabi. Dito wala pa akong nakitang indikasyon na may win sila mga kabi. So hindi ko pa masasabi kung anong klase ito, kung buffalo o lion head mga kabi. Buffalo head o lion head. Yan. Kasi wala pa siyang indication mga kabi talaga. Kasi kapag ako kasi pag ang breeder kasi mga kabi ay lion head or buffalo head, ganito kalaki mga kabi, nakikita na yun. Lalo kapag yung mabilis yang parang tubi siya mga kabi, yung mabilis yung kanyang paglaki. Kita na agad yung form niya sa wing mga kabi dito. Sa nguso pa lang makita mo. Pero dito wala eh. Wala indikasyon, talagang malinis. Tapos yan, patulis yung nguso niya. So, ang piliin nyo mga kabi, yung parang nguso ng ahas agad. Yung pinaka nguso ng ahas. Pag may makita kayo na ganun sa rancho na inyong bibilhin mga kabi, ibig sabihin yung wing niya lumalaki na mga kabi. Nag-start na siyang lumaki. Yun ang palandalaan kapag gusto nyo ng magagandang wing. At maganda naman talaga kapag malaki ang wing. Kasi sa rancho, yun naman talaga ang yung wing. Pangit naman kasi sa rancho na walang win. Ang walang win mga kahabi na rancho, kahit malaki na, yung Japan rancho. 2 yung klase sa kanila, nakalimutan ko lang talaga yung tawag. Kasi pangalan ng lugar ng Japan yun eh, yung walang win. Yung pangalan ng isda, yung klase ng isda, nasa pangalan ng kanilang lugar. Tapos siya, matagal talaga tumubo yun mga kahabi. It takes 2 years bago pa siya lumaki talaga. Yun yung rancho na yun. Nakalimutan ko lang talaga. Pero wala siyang win. So hindi siya, ewan ko kung pang pet lang, ayos lang naman din. Pero mas maganda kahit pang pet lang, yung enjoy ka na at na nasisiyan kang makita sila na parang bargasing. Yun. Maangas. So dito wala. Yung win niya wala. So tingin ko nito mga kabi, lion head. Kapag ka magkakawin na, ito ay lion head. So, yun na muna sa ngayon mga kabe, at yun na nga, i-update ko kayo kapag malaki na sila in 1 month kung ano na ang sukat, at kung pwede na silang may breeding in 1 month mga kabe. Naituro ko na yung pag-select ng male and female, at na-upload ko na yun. Medyo matagal-tagal ng upload yun. So, pagka gusto nyo malaman yung gender ng mga goldfish, kahit anong klaseng goldfish, panoorin nyo lang yung aking video mga kabe na yun. At ito, ibalik ako sa pag-aalaga ng rancho. Susubukan ko lang dito mga kabi. So yun na muna mga kabi sa ngayon. At bukas may i-upload ako na bagong video. Tuturo ko naman yung paano ang pagtanggal ng mga watermark sa ating aquarium mga kabi. Kasi yung iba hirap din magtanggal, gumagamit ng blade, gumagamit ng mga yung pang scratch para matanggal yung kinikis-kis nila. Yun. Pero hindi ako, yun ay gawa na mga kabi, hindi ko lang in-upload kasi nga inuuna ko yung sa beta. So pagpasensyahan nyo na mga kabi yun, at medyo English karabaw yun mga kabi. Yun ay parang sinasanay ko lang yung aking dila. So sinusubukan ko kung kaya ko bang mag-vlog ng English mga kabi. Kasi
para naman yung taga-ibang bansa mga kabi ay makakaunawa din. Kasi hindi ako marunong paano maglagay ng subtitle mga kabi. Yan. So yun lang mga kabi. Salamat ng marami, babush.